Alam niyo ba, wala talagang nakasulat sa Biblia na bawal gawan ng larawan o rebulto si Jesus Christ, sina Mama Mary at ang mga santos. Iyan kasi talaga ang madalas na binabato ng iba. Dahil bawal daw sila gawan ng rebulto. Pero alam niyo ba kung ano ang bawal? Ang mga Diyos-Diyosan. Ang iba kasi tinitwist or binabaliko ang kahulugan ng kasulatan. Yung iba pinuputol para lamang maparatangan ang Catholic Church. Tama nga ang sabi ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 16. Gayon din naman sa lahat ng kanyang sulat, sinasalita niya ang mga bagay na ito. Ilan sa mga ito ay mahirap unawain at binigyan ng maling kahulugan ng mga hindi naturuan at hindi matatag. Ganito rin ang kanilang ginagawa sa ibang kasulatan sa ikapapahamak ng kanilang sarili. Ibig sabihin, ang iba ginagamit ang kasulatan at binigyan ito ng maling kahulugan. Kaya nga mag-ingat po tayo sa mga taong akala natin na tama ang kanilang mga sinasabi kasi gumagamit sila ng Biblia. Binigyan lang pala nila ito ng maling kahulugan. Mga kapatid, madalas ginagawa po ito ng mga bulaang mga ngaral lalo na upang paratangan ang Catholic Church, ang simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Halimbawa, ang paborito talaga nilang Bible verses na ginagamit ay ang mga Bible verses na related sa rebulto. Kasi tayong mga Catholic, meron kasi tayong mga pictures or mga statue ni Jesus Christ at ng mga santos. Ang iba pumaparatang na mali na magkaroon tayo ng mga larawan nila. Pero para sa akin, paano po magiging mali ang mga bagay na nagpapaalala sa atin sa ating Panginoong Hesukristo at nagpapaalala din sa mga alagad ng Diyos? Di ba po malinaw sa nakasulat sa Hebrews chapter 13 verse 7? Alalahanin ninyo ang inyong mga pinuno na nangaral sa inyo ng salita ng Diyos. Pag-isipan ninyo ang kinahinatnan ng kanilang pamumuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Diba? Ang mga rebulto ng mga santos ay isa sa mga tool para alalahanin sila dahil sila ang ninuno ng ating pananampalataya. Kaya ako po as a newly Catholic convert, nasabi ko na lang talaga na tama nga ang simbahan. Kasi tuwing nakikita ko ang larawan ni Hesukristo at ng mga santos sa simbahan, nagiging buhay na alaala po ang mga nangyari noon kay Jesus sa pamamagitan ng mga rebulto na nasa simbahan. Pero ang mga magagandang bagay na ito, ang mga rebulto ni Jesus Christ at mga rebulto ng mga santos na nagpapaalala sa atin sa kanila, ginawang masama ng iba. Magaling po talaga ang kaaway mag-twist ng katotohanan para maging masama ang simbahan sa mata ng mga tao. Kaya mag-ingat po talaga tayo sa kanila. Isa sa halimbawa at paborito nilang Bible verse na binabato sa Catholic Church ay ang Exodus chapter 20 verse 4 to 5. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat ako ang Panginoon na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Malinaw po dyan ang tinutukoy ay ang mga rebulto ng isang nilalang na sinasamba at ginawa nilang Diyos. Iyan po ang Diyos-Diyosan. Halimbawa, rebulto ng ahas o baka tapos sasambahin. Gaya ng ginagawa ng mga pagano noon, ang araw, ginawa nilang Diyos. Itong mga ito, iyan po ay gawa-gawa ng mga tao, hindi totoo Diyos na peke. Iyan po ang sinasabi sa Biblia na may mga mata pero hindi nakakakita, may mga tenga pero hindi nakakarinig kasi hindi sila totoo. Si Jesus naman po ay totoong Diyos at anak siya ng Diyos. Kaya hindi po ang rebulto niya ang ibig sabihin sa Exodus chapter 20. Huwag po nating ihalin tulad ang larawan ni Jesus sa mga larawan ng mga Diyos-Diyosang ito. Siya po ay totoong taong nag-ebanghelyo noong 1st century. Kaya po siya ginawa ng rebulto dahil totoo siya at para lagi siyang maalala at para bigyang pugay. Kaya baliktad at mali talaga ang judgment ng iba sa Catholic dahil ang judgment ng iba, dahil may rebulto daw tayo kang Jesus, ang Jesus daw natin ay bato. Sumasamba daw tayo sa Diyos-Diyosan dahil bato daw ang Diyos natin. Kaya masasabi ko na lang talaga na meron talagang masamang espiritu ang nagsulsul sa kanilang mga utak. Talagang tinwist at binaliko nila ang katotohanan. Kasi ang katotohanan, kaya nga meron tayong rebulto ni Jesus dahil totoo ang taong ito noong 1st century. Ito ay nagpapaalala sa ating Panginoong Jesus. Ang anak ng Diyos bumaba, ipinanganak, nagkatawang tao, may katawan, may mukha. Anak ng Diyos na nag-alay ng sarili na sugatan at pinako sa krus. Ang rebulto na ito ay paalala na totoo siyang pumarito sa lupa noong 1st century.